Isang mapagpalang araw sa inyong lahat, mga giliw kong kahaswang. Naririto po tayo sa panibagong yugto ng ating paboritong aswang serye na alias Itim na Hunyango, ang pinakamapanlinlang na antingero. Kung saan nga po sa ating nagdaang kabanata ay nagawa ng makompleto ng ating mga bida ang kanilang pag-iensayo sa ilalim ng pagtuturo ng isang hindi kilalang mahatan. Kinailangan nilang gawin ito upang magawa nilang masabayan o matapatan ang kakayahan ayon dito sa mahatan. Kakayahan ng mga nagmula sa kulto na pinamumunuan ng babaeng kalaunan ay nalaman nila na ang ngalan ay Mavis. Isang direktang tagapagmana ng babaeng si Janelle, ang apo ng haring si Zed. Dahil dito ay tila bang naging mas komplikado ang mga kaganapan sa kanila, lalong-lalo na itong si Bellatrix ay nagmula naman sa angkan na pinamunuan ni Valeriana. Ang dalaga na minsan ay nahumaling sa antingerong si Jimeno. Ngunit sa kabila nito, ang pagbababala ng mahatan ukol sa panganib na dulot o hatid ng mga taga-kulto ay hindi maaring ipagsawalang bahala. May dahilan kung bakit sumailalim sila sa madugo at seryosong pagsasanay upang matiyak ng mahatan na sa kanilang gagawing pagkuha sa mutya ng tupong-tupong ay magtagumpay sila. Bagamat walang katiyakan kung sino nga ba ang panig sa kabutihan, kung sino nga ba ang tunay nilang kakampi, kailangang sumugal ng pangkat ng mga antingero upang magawa nila ang kanilang mga sariling misyon o interes kung bakit silang naroroon sa loob ng Hortus Benedictus. Maliban pa doon, alam nila na hindi magtatapos sa pakikipaglaban sa kultong iyon ang kanilang misyon dahil nga sa nasa ibabaw ng islang iyon ang isang hindi pang alam o hindi pang lubusang nauunawaang nilalang, ang Volture. Magkagayon pa man, tila bang nadagdagan ang pagtitiwala nitong sila Zen sa isa't isa dahil na rin sa mga naganap at mga pinagdaanan nila. Bagamat may mga panlilinlang, bagamat may mga nilalang na sumusubok na gamitin ang kanilang mga pagtitiwala sa magkakaibigan upang magawa ang kanilang sariling layunin. Ngunit tila yatang lahat ng ito ay nalalampasan ng pangkat nila Zen. Subalit sa pagkakataong ito, naroroon na sila sa loob ng teritoryo ng kulto. Nakasagupa o nakaharap na nila ang una sa mga tauhan nito. At sa kasalukuyan, nahaharap sila sa daang patungo sa tatlong magkakapatid. Alam nyo, nanghihinayang ako. Akala ko talaga magagawa ko ng makalaban yung matabang yun. Tingin ko naman malakas siya. Pakiramdam ko may kakayahan naman siya para kalabanin ako at sabayan sa mga kaalamang natutunan ko sa mahatan na yun. Pero hindi ko maintindihan kung bakit hindi niyang itinuloy ang pakikipaglaban sa akin. Para bang mas pinili niya ang umatras na lamang. Parang pinili niya na wag nang masaktan yung katawan niya. Ngayon napapaisip tuloy ako, paano kung ganun lahat ng mga taga-kulto? Baka ang ending niyan, wala naman tayong makalaban kundi yung panis na yon. Hindi ba mas maganda ang ganun pa rin, Kulas? Wala nang masyadong violence. Direct to the point, yung babaeng yun na lang ang tatapusin natin para wala nang gulo-gulo dito at para makuha na natin yung mutya ng tupong-tupong. Esa pa, kung meron ngang kaparaanan para hindi na siyang kailangang tapusin, yung ibigay niya na lang ba sa atin yung mutya? Loko, tingin mo ba, ibibigay ng kultong yun yung mutya na inilagaan nila ng napakatagal na panahon? Hindi ba sabi ng mahatan, mahigpit ng kanilang seguridad para protektahan ng mutyang yun? Tapos ano? Pupunta tayo sa kuta nila at sasabihin, Oy, panis! Amin na yung mutya ng tubong-tubong. Tingin mo ba ibibigay sa atin yon? Why not? Hindi ba ang sabi nung si Manong Mahatan, direct na tagapagmana at kaapu-apuhan ni Janelle yung Madis, Babis, Panis? Basta yung babaeng yon, hindi ba patay na patay yun kay Among Zen? O what if kapag nagkita sila, di mapul in love all over again naman yon,
maramdaman niya yung bugso ng dugo. Anong bugso ng dugo? Bugso ng damdamin yun. Isa pa. Narinig mo naman yung sinabi ni Paring Zen, di ba? Kamunti ka na siyang patayin ng babaeng yun nung nakita siyang nag-iispiya doon sa pagpupulong. Malabong mangyari yun. Tsaka, alam mo, sa aking karanasan, ang mga ganyang namumuno sa kulto walang magandang dulot sa mga kagaya nating antingero. Lalong-lalo na, simula pa lamang dun sa pulang krisologo. Puro kulto nang nakakasagupan natin. Mga nilalang na gustong buhayin yung mga nananahimik ng patay. Well. Wala tayong magagawa dyan. Kung kailangan nating maglaban-laban, edi so be it. Basta ang mahalaga is importance, magtagumpay tayong dito. Kasi mas malaking gulo ang nag-aantay natin sa labas. Kagaya ng Volture, kagaya ng mga special na mga tao na nandun sa labas ng Hortus at saka ng 4 Krono. Oo nga, isa pa yun. Yung mga nasa labas ng 4 kantos na to, sigurado ako nagsasaya ng mga yun habang wala tayo. Walang banta sa kanila Nagkakamali kayo. Nakaligtaan nyo na yata na naroroong nagpapagala-gala ang nilalang na tinatawag na puting hunyango. Isang nilalang na tagapaslang ng lahat ng may kakayahan. Ibig sabihin, maski na ang mga espesyal na uri ng tao ay hindi makakaiwas sa kanyang kalupitan. Sigurado ako sa mga pagkakataong ito, halos maaaring araw o linggo na tayong nawawala doon. Ngunit marami ang posibleng mangyari. Maaaring labis na ang kalakasan ng puting hunyango habang wala tayo. Sa patuloy na pagkatalo ng mga antingero, aswang, espesyal na uri ng tao at ano pa mang may kapangyarihan. Nagagawang mas lumakas ng puting hunyango upang magawa niyang magapi kahit sino pa ang makaharap niya. Ating ipinangangamba ko, baka sa paglabas natin, hindi na nating maapula ang apoy. What? Bakit? Sinong susunog? Abay, loko yun Huwag mong sabihin arsonista yang si Puting Hunyango. Aba naman, kapag nakaharap natin yan, ako na mismo ang tatapos sa kanya. Kaya lang, Ninang, may ideya ka ba kung sino yan at saan niya nagmula? Bakit naman kasing napunta pa sa kanya yung mutya ng Puting Hunyango? Masama naman pala siya. Alam mo, hindi kong masasabing masama siya. Siguro sa punto de vista ng isang kagaya natin, may mga angking abilidad at kapangyarihan. Kagaya mo, isa kang pantas. Kagaya ko, isa akong uri ng aswang na may kapangyarihan ng espesyal. Sa ating punto de vista, masama ang Puting Hunyango dahil sa pinapatay niya ang mga kagaya natin. Ngunit, kung ilalagay natin ang ating sitwasyon sa isang ordinaryong tao na walang kakayahan at sa mahabang panahon ay takot sa mga may karunungan, masasabi natin na makatarungan ang Puting Hunyango. Masasabi natin na siya ang tagapagtanggol ng naaapi, na siya ang bayani ng mga ordinaryo. Iyon ang nakikita ko. Kaya naman hindi magiging madali kung kakaharapin natin ang Puting Hunyango na yan dahil tiyak ako, nasa kanyang nakapabor ang mayoridad ng mga ordinaryong tao at nilalang ng mundong ito. Tama si Ninang. Ang ginagawa ng Puting Hunyango ay isang layunin upang mabura ang lahat ng may kapangyarihan sa mundong ibabaw. Kung akong tatanungin, walang masama doon. Hindi masama ang adhikaing isinusulong ng Puting Hunyango. Hindi masama ang humangad o maghangad ng kapayapaan sa mundong ibabaw nang walang pagbabanta mula sa mga aswang. Excuse me, Ninang, hindi ikaw ang ibig kong sabihin dito. Huwag kang mag-alala at naunawaan ko yan. Mga aswang, mga mangkukulam, isipin nyo na lamang isang buhay na hindi nangangamba na baka isang araw ay ipakulam na lamang siya o barangin o di kaya naman magayuma. Mga ganong uri ng mga sitwasyon at kalagayan
na kung meron na tumiiral ang mga makapangyarihan kagaya natin, ay hindi maiiwasang maganap. Ngunit, isipin nyo na lamang, isang mundo na wala ang karunungan sa mga buhay na salita at espiritual na kakayahan. Pero naisip niyo din ba kung ano ang punto de vista ng puting hunyango? Kung ibig niyang tapusin ang lahat ng may kapangyarihan, hindi ba't nangangahulugan lamang ito na sa bandang huli, kapag nabawasan niya ng sadya ang porsyento ng may mga kakayahan, sabihin na nating umabot ng 5% na lamang ang natitira sa mga kagaya natin sa buong mundo. Hindi ba masasabi natin na siya ang pinakamakapangyarihan ng nilalang? Para sa opinyon ko lamang, tila yatang contradicting ang mga nagaganap. Ibig niyang maglaho ang lahat ng may kapangyarihan, subalit mananatili siyang makapangyarihan. Parang hindi tama. Parang dito pa lamang ay questionable na ang ginagawa niyang pagpapakabayani. Paano kung pagbabalat kayo lamang ang ginagawa niyang pagtulong kuno sa mga walang kapangyarihan, ngunit ang tunay niyang pakay ay ang maghari sa Sansinukob? Ayun! Nadali mo, paring Zen. Pareho talaga tayo ng takbo ng isipan. Alam mo, ang taba ng mga utak natin. Minsan nga napapall in love na ako sa sarili ko. Ang tali-talino natin. Tama si paring Zen eh. Alam mo, Sir Ed, ganun din ang naisip ko. Inuubos niya. Iniisa-isa niya yung mga makapangyarihan. Tapos sa bandang dulo, siya na yung pinakamakapangyarihan. Wala nang magagawa pang kumontra sa kanya. Parang mangyayari, ang salita niya ay magiging batas sa mundo. Hindi ba't mas ganid yun? Mas sakim, mas makasarili, at mas nakakatakot? Yung isipin na wala nang kayong kumontra sa kanya. Yung isipin na anumang pagpapasya niya ay magiging katotohanan at batas dahil wala nang kayong lumaban sa kanya. Mas nakakatakot yun, Sir Ed. Kaya naman, dapat kung may sentido komon ang mga ordinaryong tao, maisip nila na mas nakakatakot yun. Kapag sinuportahan nila yun, abay, hindi na natin masisisi pa ang mga magaganap pa. Hindi na natin silang maaring tulungan pa sa mga bagay na sila din ang gusto. Sila ang may gustong mangyari sa kanilang mga buhay. Hindi ba? Wow, for the first time in forever, ang galing na mga sinabi mo pa rin, Kulas. Alam mo, kahit na pag tumakbo ka sa pagiging senador, parang ibubuto kita. Ayoko nga. Ang daming croaky doon. What? Ano yung kroke? Alam mo na, yung mga matatakaw, mga croaky, ayoko ngang tumira doon. Baka mahawa pa ako sa kanila. Hayaan mo na sa kanila yung politika. Tayo ang bahala dito sa mga totoong problema ng ating bansa at ng buong mundo. Ay, ang feeling ko tuloy, isa akong napakamatwid at bayani. Parang pakiramdam ko ang ganda ng ginagawa ko para sa mundong ito. Malapit na yata akong kunin ng heaven. Huwag naman pa rin, Kulas. Di nagbigay ka pa ng problema dun sa hibin. Imbis nang dito na lang nangungonsumi yung mga pepples. What? Ikaw ang hash mo sa akin, paring Imeno ha. Tinutulungan na nga kita tungkol sa problema mo sa love life mo. Tapos ginaganyan-ganyan mo pa ako. Akala ko ba isang dikit tayong dalawa? What? Tinutulungan mo ako? Tika nga, tinutulungan mo akong maging payapa yung buhay ko? O tinutulungan mo akong maagang mamayapa? Depende. Alin ba doon ang gusto mong mauna? Ay, nako. Tika. Paring Zen, ano yan? Mukhang bahay ang nasa unahan na. Ang mabuti pa magtanong tayo dyan. Baka naman alam nila kung saan yung kampo nung panis na yun. Tika lang, kano na doon ang may bahay dyan? Mag-iingat kayo. Hindi ordinaryo na magkaroon ng bahay sa gitna ng daanan. Oo nga no. Bakit nasa gitna yan ng daanan? Aba. Trespassing sila. Hoy, umayos ka nga, Kulas. Kung iisipin, tayo ang trespassing. Teritoryo na to ng mga taga-kulto. Tayo ang dayo. Kaya, magdahan-dahan ka. Mapanganib. Baka mapahamak tayo sa pagiging apurado mo. Napagalitan ka tuloy. Hindi mo kong gayahin, babe. Tingnan nyo.
Tingnan nyo ang mga nasa loob. Tila yata mga naglalakihang tapayan nito. Ano kaya ang posibleng nasa loob niyan? Hindi ano pa, patibong para sa atin. Aba, hindi tayong madadali ng mga ganyang patibong. Alam naman natin yan, ano tayo, mga batang paslit na walang sentido komon para kumagat sa mga patibong na, ang sarap naman ng adobo at lechon manok na to Panimeno, tara na, it's time to attack. Halina kayo, pumasok tayo dito. Teka lang, paring kulas. Ikaw pa lang yung nagsabi na baka patibong yan at hindi tayong magpapahulog sa mga traps nila. Bakit ikaw nauuna? Ano ka ba? Mamaya na natin pag-usapan yun. Cancel muna natin ngayon. Nakakaaway ako ng masarap at mabangong pagkain dito Doon ay natigilan itong si Kulas nang makita nila ang 3 uri ng mga tilabang kalbong nilalang. Wala itong mga saplot. Ang nakakatakot dito, makikita ang mahaba nitong kuko, mahabang tenga, maging ang ilong na tila bang patungo sa baba nito. Maliban pa doon, ang mga matitinis nitong boses, ang nakakatakot na mga halakhak, at isang nakakatakot na tagpo ang nakita nila. Ang naaamoy ni Kulas ay hindi lechon manok at hindi adobong manok o baboy. Bagkus, doon ay makikita, tinatadtad ng mga ito, ang 2 tilabang tao. Mga nilalang na wangis ng isang ordinaryong tao na naroroon sa mahabang lamesa. Naglalakihan ang kanilang mga itak, panghiwa, pangtadtad, habang ang isa sa 2 tilabang biktima nila nakabiti ng patiwarik at pinapatulo ang dugo sa isang malaking kawa. Mapalad tayo dito sa hardin na ito. Mukhang direktang ipinadala dito sa ating teritoryo upang maging pagkain. Bilisan lang natin. Baka maamoy na naman yan ang ibang mga kasama natin dito at maagaw sa atin. Alam mo naman, pinagbabawalan na tayo ng babaeng yon na kumonsumo ng mga tao habang hindi pang natatapos ang kilos upang matapos ang mga antingero na pumasok dito sa Hortus. Ilang buwan na din na pinaghahanap ang mga yon at hindi natatagpuan. Pero ayon sa orakulong yon, ano mang sandali, ay lilitaw na ang mga antingerong yon dito sa ating teritoryo. Kaya kailangan nating magmadali. Kailangan nating makonsumo ang mga karning ito bago pa tayo madaanan ng mga sipsip at mga mapapil na tauhan ng babaeng yan. Naunawaan ko kayo at kailangan nating maubos talaga ito dahil alam niyo naman, maring kamatayan ng ipato sa atin ng babaeng yon kapag nalaman niya na sumusuway tayo sa kautusan niya. Natatandaan niyo naman siguro ang nangyari sa isang yun. Maraming buwan ang nagdaan. Hindi man lamang kumurap ang babaeng pinuno natin habang pinapatawan ng hatol ng kanyang kanang kamay ang ating kaibigang nasira. Kaya naman, wag na kayong mag-atubili pa. Ubusin na natin to. Sabi ko naman sa iyo wag na nating lutuin pa. Maaari naman nating ihawin na lamang lahat. Bakit bang nag-adobo pa kasi kayo? O kaya tang may mga bisita tayo. Naaamoy ko ang kakaibang amoy. Kung gayon, madadagdagan ba ang pagkain natin ngayon? Mukhang magkakaroon tayo ng karagdagang pagkain sa ating hapag. Tayo na. Oras na para kumilos at salubungin ang ating mga bisita. Hindi nang kailangan. Naririto na kami sa harapan nyo. Mukha yatang nagambala namin ang kaunting kasiyahan ninyo. Huy! Mga tao yung kinakaroon ninyo Aba! Hindi niyo bang alam na illegal yan? Hindi pwedeng gawin yan. Sabi nino, illegal para sa mga tao. Ngunit mga tao ba kami? Nakikita mo naman siguro ang anyo namin. Para sa amin, natural lamang ito. Ang mga taong kagaya nyo ay parang mga patabaing baboy lamang sa mga kagaya namin. Wala kayong pinagkaiba sa mga aso, baboy, usa. Kahit pang sa mga daga. Karne lamang ang habol namin sa mga kagaya nyo.
Kaya wag mo akong sasabihan na ilegal ang ginagawa namin dahil ang batas ng tao ay para sa tao lamang at hindi para sa amin. Tama. Isa pa, sino ba kayo? Paano kayong nakalusot sa mga nagbabantay sa unahan? Paano kayong nakalusot sa mga hangganan ng teritoryo ng mga mahatan? Huwag niyo sabihin na tinapos niyo na siya. Huwag kayong mag-alala, hindi namin siyang tinapos. We hate violence. Pero ang sabi niya, dumaan daw kami at dimiritso kami dito sa daanan patungo sa kuta nung si Panis. Nakita niyo ba siya? Oo nga. Sabi pinunan yung babaeng si Panis. Kailangan namin siyang makaharap. Alam mo, nasa sikretong misyon kami. Kailangan naming makuha yung mutya ng tupong-tupong. Kaya naman, nagmamadali kami. Huwag na kayong harang-harang pa. Isa pa, ibaba nyo nga yung mga patalim nyo. Hindi yung maaaring karnihin ng mga taong yan. Doon ay mabilis na tila bang naglaho ang tatlo na para bang naging mga usok ito, kasabay ng kanilang mga karne na naroroong halos nakahanda na upang kainin nila. Sa isang iglap, nawala ang bahay sa gitna ng daanan. Nawala ang lahat ng naroroong kasama ng tatlong nilalang. Mga aswang ang mga yun, ngunit makapangyarihang uri ng aswang na may kakayahan sa teleportasyon. Mukha yatang ginamit nila ang bahay sa gitna ng daanan upang gawing patibong para sa mga nabiktima nilang tao. Kailangan nating magmadali. Kailangan nating masundan ang tatlong yun bago pang maipaalam sa kanilang mga kasamahan na tayo ay naririto na. Mahirap na kapag isang buong pulutong na ng mga kalaban ang susugod sa atin. Huwag kang mag-alala, Ninang. Take it easy. Oo nga, Nenang. Huwag kang masyadong mag-worry. Bakit naman? Kailangan natin gawin yon at tama si Ninang. Hindi tayong maaring mag-aksaya ng sandali sa mga kagkakataong ito. Lalong-lalo na at nakatakas sila. Sino bang may sabing nakatakas sila? Tingnan mo, wala si paring Fred at wala si paring Zen. Sigurado ako, hinahabol na nila ang tatlong yun. Ang mabuti pa, sumunod na tayo. Ayan no, diretso lang tayo dyan. Naaamoy ko ang mga aswang na yun. Isa pa, sigurado ako, wala namang ibang patutungo ng mga yun, kundi patungo sa kuta nung Panis na yun. Di ba sabi nung mataba doon sa unahan, straight ahead, do not liko. Kaya yun ang gagawin natin, straight ahead. Kumilos na naman ang dalawa nang hindi tayong inaantay. Tayo na, magmadali na tayo. Bago pang maubos ang mga kalabang naririto, baka hindi nating mapigilan ng dalawang yon at mawasak nila, pati ang kinaroroonan ng mutya ng tupong-tupong kapag nagkataon. Lakad takbo na ang ginawa ng grupo ng mga antingero nang dahil sa hindi na nilang makita pa itong si Fred at Zen na noon naman ay kasalukuyang sinusundan ang mga hibla ng mana ng tatlong aswang. Sa kanila, itong si Zen at si Fred lamang ang may malinaw na kamalayan upang magawang makita ang bawat hibla ng kapangyarihan ng isang nilalang na may buhay at may kakayahan. Kitang-kita nila kung saan patungo ang bakas ng mana ng tatlong aswang, kaya naman hindi silang nag-aksaya ng panahon upang maabutan ng mga ito. Alam nila na magtutungo ito sa kampo upang maibalita ang kanilang pagdating sa teritoryo ng mga kulto. Bagamat magkahiwalay at may distansya sa bawat isa itong si Zen at Fred, isang lokasyon o destinasyon ang kanilang tinatahak. Mas mabilis lamang ang pagkilos nitong si Fred, gawa na rin ng kanyang mga pakpak at ng kanyang kakayahan bilang arkanghel. Habang si Zen naman, sa patuloy na pagsunod niya sa mga hibla ng enerhiya, ay ginagawang mag-iwan ng mga patibong upang maihanda sa mga posibleng humabol sa kanila. Ang mga patibong na ito ay nasa ere. Batid nitong si Zen, ang lugar kung saan silang naroroon, ang lugar kung saan kasalukuy nilang tinatahak ang daanan, ay isang teritoryo ng mga aswang na lipad. Base na rin sa tatlong nakaharap nila, pawang mga lumulutang na aswang ang mga naroroon. Subalit kahit nang hinahabol ni Zen ang mga aswang na ito ay hindi niyang nakakaligtaan na tiyakin na protektado ang kanyang mga kasamahan.
Kaya naman ang mga patibong na ito ay makatitiyak na tatapos sa anumang aswang na maaaring sumugod sa kanyang mga kasama na naroroong nakasunod sa kanila. Mabilis ang pagkilos ng mga aswang, kagaya nga ng usok na kulay itim na naroroong parang may buhay, tila bang mga ulap na patuloy na tumatakas sa kanila. Makikita ang mga pagpatak ng dugo mula sa mga biktima nitong tao. Malas, mukhang sinusundan tayo. Nasusundan tayo ng dalawang lalaki mula doon sa grupong yon. Bilisan nyo, kailangan nating makapagtago. Hindi tayo aabot sa kampo. Tama siya. Huwag na nating ipilit pa ang pagtungo sa kampo. Tiyak, aabutan din tayo ng dalawang yan. Napakabilis ng pagkilos, lalong-lalo na nung isang yan na may pakpak. Halos maabutan na tayo. Bilisan nyo. Itono nyo na. Hindi nilang maaaring maagaw sa atin ang mga pagkain natin. At hindi tayo maaaring makarating sa kampo natin nang bitbit natin to. Dahil siguradong kamatayan din ang ating sasapitin doon. Doon ay napilitan sila na biglang bumulusok patungo sa madilim na kagubatan. Naglalakihan ng mga puno. Pawang kulay itim ang mga katawan nito. Makikita din ang mga berde at dilaw na tila bang mga mata na naroroong nagkukubli sa kadiliman. Doon ay biglang naglaho ang presensya ng tatlo. Nawala maging ang amoy ng mga biktima nilang tao. Ngunit patuloy ang pagsunod nitong si Fred at Zen sa kanilang bakas. Hindi alam ng tatlong aswang na ito na hindi lamang ang pisikal na paningin ang inaasahan ng dalawa. Kahit anong dilim ng lugar na tunguhin nila, mas lalong nagiging maliwanag para dito kay Fred at Zen ang kanilang mga bakas. At doon nga, nagpang-abot na ang dalawa habang inoobserbahan ng kapaligiran. Mukha yatang sinadya nila ang pasunurin tayo dito. Tila yata dito naglalagi ang kabuuan ng kanilang puwersa. Mag-iingat ka, Fred. Tatiti ako. Lahat sila ay intensyon ng tapusin tayo. Ang isama tayo sa hapunan nila. Kaya naman, sa oras na malagay sa panganib ang buhay mo, sana huwag ka nang magdalawang isipang tapusin sila. Hindi lahat ng nilalang, hindi lahat ng mga nilikha sa mundong ito ay dapat na iligtas. Dahil may mga nilalang ang kailangan ng tapusin upang hindi nang makapaminsala pa. Yan ang paniniwala ko. Nauunawaan kita, Zen. Batid ko ang inyong pinagmumulan. Alam ko, kagaya na rin ng mga ikinuwento mo, kung papaanong napahamak ang iyong mga kasamahan sa kabundukan. Huwag kang mag-alala dahil ang tagahatol na kakayahan ng aking gabay ay mababa ang posibilidad ng pagkakamali. Nararamdaman ko kung ang isang nilalang ay nararapat hayaang manatiling buhay at bigyan ng pangalawang pagkakataon o kailangan na nitong tapusin. Subalit mag-iingat ka. Kagaya mo, ang mga nilalang na ito ay walang pakialam sa buhay ng iba. Natitiyak kong sa pagkakataong ito, naririyan sila at nag-aantay lamang upang salakayin tayo. Ang malas nila, sumunod sila dito. Akala ba nila ay makikita nila tayo dito sa dilim ng kagubatang ito na kayang lamunin ang mga naiiwan nating presensya at higupin ng mga punong ito. Walang matitira sa bakas natin. Hindi nila tayong maaamoy at mararamdaman pa. Hindi man lamang nilang nalalaman. Pumasok sila sa isang mapanganib na kagubatan kung saan maski na ang mga puno at halaman ay uhaw sa dugo ng mga nilalang, lalong-lalo na ng mga tao. Mas nakakatakot ang mga punong naririto kumpara sa atin. Oras na maramdaman ito na may tao sa paligid, sigurado akong magkakaroon ito ng reaksyon. At iyon ang magiging katapusan nila habang tayo nanginginain dito. Mabuti na lamang inilagay ko ang kutang ito sa gitna ng kagubatan ng itim na puno.
para tayong napapaligiran ng mga halimaw habang ligtas ang lahat ng nasa labas naman ay kanilang pupuksain. Papaano kayang haharapin ng mga antingerong yan ang mga halimaw na puno? Ang tinutukoy ng mga aswang na ito ay ang mga puno na nagtataasan. Matayog ang mga punong ito. At kapansin-pansin nakakaiba nga ang itsura at korte nito. Para bang mga may buhay na nilalang na gumagalaw. Naroroong unti-unti ang mga baging sa kapaligiran ay para bang nagigising. Ngunit hindi ito upang atakihin sila Zen. Ang mga punong ito ay sumasalakay lamang sa mga nilalang na alam nilang kaya nilang gapiin, kainin. Ngunit ramdam nila ang presensya ni Fred at Zen. Sa halip na sugurin ng mga ito, tila bang nagbigay ng daan ang mga halimaw na puno. Nawala ang mga nakaharang na mga baging, tinik at ano pamang uri na nasa landas kung saan naroroong naglalakad ang dalawa. Napansin naman ito nila Zen. Kita nila ang pagkilos ng mga sanga, ng mga puno, ng mga baging, at ng mga damo na nasa kapaligiran na para bang nagbigay sa kanila ng malinis na daanan. Habang ang mga aswang, kampante sa loob ng kanilang kuta na hindi silang mapapano. At anumang sandali, alam nilang matatapos na ang kaguluhan sa labas. Dinig nila ang napakaraming tila bang pagkilos ng mga puno, ang mga sanga, ang mga dahon. Iniisip nila, nag-uumpisa na ang pagpipiesta nito sa dalawang antingero. Ngunit ang katotohanan, naroroong lumikha ito ng malawak na daanan patungo sa kuta ng mga aswang. Aba, mukha yatang kahit dito Fred, alam ng mga punong ito kung sino ang dapat nilang panigan. Sa palagay ko nga Zen, mukhang hindi na tayong pinahirapan pa. Ngunit, batid mo naman siguro, hindi lamang ang tatlong yun ang nasa malaking batuhang kuta na yan. Alam ko yun. Maliban sa kanila, may iba pang nahihimbing sa pagtulog dyan. Mga kauri nila. Mukha yatang nakajackpot tayo. Mukhang natagpuan natin ang kuta ng mga aswang na lipad na to. Nagtuloy sa paglalakad ang magkaibigan. Sa gilid ng daanan, makikita nila ang wangis o anyo ng isang matandang lalaki. Ngunit hindi itong tao, bagkus tila bang ito ang representasyon ng mga kagubatang iyon. Representasyon ng puno. Para bang ang katawan nito ay mahihahalin tulad sa katawan ng isang punong kahoy na itim. Ngunit may mukha, may mga kamay at paa, at may hawak na tungkod. Naroroon lamang ito na para bang nagbibigay ng galang dito sa dalawa at nagbibigay ng babala. Naunawaan ito ni Zen at Fred nang dahil sa nang makatapak sila sa bilog na bahagi ng teritoryo ng kuta ng mga aswang. Bigla na lamang ay naroroong sumalakay ang napakaraming itim na nilalang na lumilipad. Mabilis namang umaksyon itong si Fred, maging si Zen, at naiwasan ang mga pagsugod nito. Para itong mga malalaking paniki, matutulis sa mga pangil nito na para bang naglalaway. Ngunit hindi iyon ang pangunahin nilang kalaban, bagkus ang isang mas malaking uri ng nilalang, isang para bang uwak na may mukha ng tao. Labis ang laki nito. Halos tila bang sinlaki ito ng isang elepante at naroroong nakadapo sa isang malaking puno. Nang sumigaw ito, maririnig ang tila bang iyak ng isang sanggol, garalgal, nakakatakot at nakakabingi. Naroroong muling nagliparan ang mga paniki at sumugod dito kay Zen. Ngunit sa isang iglap, nabalot ang mga ito ng puting liwanag mula kay Fred. Nalusaw ang mga paniki. Naroroong tila bang napadilat ng mata. Ang noon ay natutulog na nilalang. Kasunod nito, bumaba at lumapag
ang malaking dambuhalang nilalang na tila bang uwak at naroroong humarap kila Fred. Kasunod nito, ang muling pagsigaw nito, dahilan upang magsilabasan ng mga aswang sa loob ng kuta. Aba, mukhang may nakarating dito at naliligaw. Saan bang galing ang mga antingero na yan? Mukha yatang hinayaan silang makapasok ng mga puno. Ito ang unang pagkakataon na mangyari yun. Sino ba ang dalawang yan? Sa palagay ko, ang 3 ugok na yon ang may dala ng mga yan. Nakita ko silang dumating dito kanina at nagtago sa loob. Hoy, kayong dalawa, anong ginagawa nyo dito at ginagambala nyo ang katahimikan ng aming kuta? Pasensya na kayo kung nagambala namin kayo pero may 3 aswang kaming hinahanap na naririto. Dala-dala ang biktima nila. 2 bangkay ng tao. Sigurado naman akong nakita nyo ito at naramdaman nyo. Ngayon, ibig namin silang makita. Subalit kung magmamatigas kayo, baka pati kayo madamay. Sa tingin mo ba, mga tanga kami, para hayaan kayo na makuha ang gusto nyo? Sino mang pumasok sa kutang ito hanggat may dugo ng aswang ay kailangan naming protektahan. Kahit pang ibig sabihin ito ay lumaban kaming lahat ng naririto, gagawin namin. Dahil ganun ang mga aswang sa gubat na ito, nagtutulungan. Kung gayon, edi mamatay kayong lahat. Ikinalulugod ko ang makalabang kayo. Ngunit tiyakin nyo lamang, sapat ang kakayahan nyo upang tumagal sa laban. Dahil ayoko nang nabibitin. Hibang yatang isang ito. At balak tayong kalabanin sabay-sabay. Bata, hindi kaming kagaya ng mga ordinaryong aswang na akala mo. Baka naman pagsisiyan mo yung pag-aamon mo sa amin. Bakit di nating subukan ng malaman? Mahirap yung puro satsat. Umpisahan na natin. Mabilis na sumugod itong si Zen habang si Fred naman ay nagmamasid. Hindi niya nang nagawang pigilan pa ang kanyang kaibigan na tila bang nanggigigil sa pakikipaglaban sa mga aswang. Ngunit hindi namang puro salita lamang ang mga aswang na ito. Dahil nang sumugod si Zen gamit ang kanyang punyal, nasangga lamang ito ng isa sa mga aswang na naroroong kaharap nila. Hindi gamit ang anumang uri ng sandata, ngunit tila bang gamit ang hangin sa kanyang paligid. Para bang pinipigilan nito ang pagtama ng sandata ni Zen patungo sa kanya. Aba, mukha yatang hindi kayong puro salita lamang. Masaya to. Masusubukan ko ang pag-iinsayo ko. Sinabi ko naman sa iyo, hindi kaming kagaya ng mga aswang na alam nyo. Mga bagong salta kayo dito. Kaya hayaan mong bago man lamang kayong mamatay, magpakitang gilas kami sa inyo. Mga kasama, gawin nyo ang lahat upang masiyahan itong mga bisita nating antingero bago silang tapusin. Iparamdam nyo sa kanila ang kapangyarihan ng mga aswang na lipad ng itim na gubat. Ariglado, hindi kaming magdadalawang isip na gamitin ang aming mga kakayahan para sa mga hampas lupang ito. Mga walang modo, mga tampalasan. Akala nyo kung sinong pumapasok dito. Ngunit napansin nyo ba? Bakit inayaan silang makapasok dito ng mga puno na dapat sa unang-una na dinidepensahan ng lugar na ito? Wala akong pakialam dyan. Ang tapusin sila. Yun lamang ang dapat natin gawin. Masaya to. Pagkain na lumalaban. Doon ay sumugod ng mga aswang upang gumanti sa pagsalakay nitong si Zen. Kapansin-pansin ang bilis nila sa pagkilos. Hindi lamang itong si Zen ang sinugod ng mga aswang na ito, bagkus si Fred. At ramdam ni Fred na kumonekta ang pagsugod ng isang aswang na nagtungo sa kanyang kinaroroonan. Solido ang pag-atake nito, bagamat hindi kakikitaan ng anumang espiritual na presensya o epekto ang pagsuntok nito, ngunit napakalakas. Napapaatras ka. Kamusta ang suntok ko? Malaman ba? Aaminin ko, malakas ang pagsuntok mo. Ngunit hindi yung sapat upang pabagsakin ako. Pues, eto bang sa iyo? Etong dapat sa inyo. Aba, matibay ang tuhod mo.
Tingnan lang natin kung hanggang saan ang itatagal ang tuhod mo sa mga pagsalakay na gagawin ko. Mari bang sumali? Tila yatang matatag ang isang ito. Kakaibang kanyang presensya. Isa pa, nakakasilaw ang kanyang aura. Ngunit di bali na. Masaya ito. Makakatikim tayo ng panibagong potahe sa pagkakataong ito. Tundan yung isang iyon. Kung ganong kaliwanag ang lalaking ito, ganon namang kadilim ang isang iyon. Halos di ko makita dahil sa natatakpan ng kanyang itim na aura. Oo, at malakas si Fred. Nasa anyo na siya ng pagka-arkanghel. Ngunit ang mga nilalang ng Hortus Benedictus ay hindi mga nilalang ng natural na mundo. Ang mga aswang na naroroong kaharap nila ay hindi basta-bastang napipinsala ng mga pag-atake niyang dibino. Anong balak mo mangyari? At anong mga krus na pumapalibot dito? Mukha yatang masyado mong pang minamaliit ang aming mga kakayahan. Bata, hindi kaming tatablan ng dibinong kapangyarihan ng basta-basta. Gusto mong subukan? Doon nga ay umatake si Fred. Isang malakas na paghampas ng kanyang sandata ang sinangga ng aswang. Ramdam ang puwersa sa buong kapaligiran na parabang isang bagyo ang tumama ng biglaan sa aswang. Ngunit sa halip na tumilapon ito, naroroong nanatili itong nakatayo sa ere. Nakangiti. At hawak-hawak sa kanyang mga kamay ang espada ni Fred. Malakas ang puwersa ng isang ito. Napakalakas. Mukha yatang hindi tama ang pagkatuwaan kayo at pagtawanan. Aaminin ko, malakas kayong dalawa at mukhang karapat-dapat upang irespeto. Ngunit sayang lamang at nasa maling pagkakataon at lugar kayo. Teritoryo namin ito. Tinangka nyo ang sugurin ang tatlo sa aming mga kauri. Kaya naman, kamatayan lamang ang sasapitin nyo. Malakas ka. Pero hindi nangangahulugan. Nasusuko ako sa iyo. Simple lamang ang tugon ni Fred. Ngunit kasunod nito, parabang yumakap si Serafina sa kanyang likuran. Muli, binalot siya ng kakaibang uri ng proteksyon at baluti ng liwanag. Kaugnay nito, pumaikot sa kanya ang tila bang kakaibang uri ng puwersa na nagmula sa kerubin. Naroroong pumaloob ito sa sandata ni Fred. Pagkatapos noon, muling naglaho ang espada nitong binata. Muling lumitaw ang mga sandatang naroroong nakabalot sa magkabilaan niyang kamao at makikita ang dilaw na liwanag ng kalasag na pumapaikot sa magkabila niyang braso. Dumilat ang mga mata ng gabay niyang si Serafina. Sa pagkakataong iyon, nailantad dito kay Fred ang tila bang mga gabay ng aswang na ito. Mga naglalakihang dambuhalang gabay na parabang dahilan ng kanilang labis na kalakasan, ng kanilang kunat o taas ng depensa. Dahil animoy mga itim na kabalang ang naroroong nakaprotekta sa mga aswang. Mga higante na nakatayo lamang at nakabakod sa mga ito. Kung gayon, hindi lamang pala kayo mga aswang, bagkus mga aswang na may karunungan. Tila yata nagagawa mo nang makita ang katotohanan, bata. Higit pa sa katotohanan. Mga antingero kayo. Huwag mo ngang masambit-sambit ang katawagang yan. Matagal na naming itinapon ang pagkaantingero. Ang pagiging kagaya namin, ang pagiging aswang na lipad, ang aming niyayakap na katotohanan. Mahina ang mga antingero. Ngunit ang kapangyarihang inialok sa amin ni Mavis, kapalit ng pagiging aswang na lipad, ay walang kapantay. Nakikita mo naman siguro, Arkanghel, maski na ang kapangyarihan mong dibino ay hindi kayang tumagos
sa mga mutyang taglay namin. Subukan mo, sumuntok ka. Tatanggapin ko ng buong kaluguran. Tingnan lang natin kung kakayaning tumagos ng iyong puwersa sa aking depensa. Ang aking mutya ay isang mataas na uri na pinukaw ni Mavis bilang orakulo. Nasa 3 antas ito ng pagkagising. Kaya naman, kahit ano pang pag-atake ang gawin mo, pisikal o espiritual, ay kayang-kaya kong sanggain. Sige, umatake ka! Paghahamon ng isa sa mga aswang. Napakalakas ng dating ng kanyang gabay. Habang ipinapakita nito ang kanyang mutya na nasa kanyang singsing, ipinagyayabang nito ang nasa 3 pagpukaw na uri ng mutya. Dahil nga sa ang kanilang pinuno ay isang orakulo, may kakayahin ito upang gisingin ang anumang uri ng mutya upang ilantad ang tunay nitong kalakasan. Subalit hindi nag-atubili itong si Fred. Kagaya ng paghahamon ng aswang, tila bang kumarga ang malakas na puwersa sa kanyang kamao. Sa hudyat ng kerubin, tila bang bala ng baril na sumugod itong si Fred patungo sa kanyang kalaban. Habang ang aswang naman, inilatag ang espiritual na depensa na tila bang nag-aanyo bilang isang makapal na kalasag sa kanyang harapan. Doon ay nagpatong-patong ang tila bang mga ora ng orasyon sa kamao nitong si Fred. Kasunod nito, lumitaw ang 3 uri ng nilalang na nakapaloob sa kerubin. Muli itong naglaho at sumapi sa suntok nitong binata. Nang tumama ang suntok ni Fred sa proteksyon ng aswang, para bang salamin na nabasag ang kalasag at naroroong tumilapon ng aswang. Napatigil ang iba pang aswang na naroroong sumasalakay kay Zen nang makita nila na sa kauna-unahang pagkakataon, ang depensa ng 3 antas ng pagpukaw ng mutya ay nagawang masira. Kasabay nito ang pagpanaw ng gabay ng aswang. Nalantad ang walang depensang aswang sa harapan ni Fred. At kagaya ng bili nitong si Zen, sa isang iglap, namatay ang aswang sa kamay ng arkanghel. Masama ito! Itong unang pagkakataon na nagawang masira ang 3 antas ng pagkapukaw ng mutya. Malakas ang arkanghel na yan. Mga kasama, siya ang kailangan nating unahing pabagsakin at hindi ang lalaking ito. Tara na, sugurin natin siya. Tapusin natin siya bago pa tayong sugurin at tapusin at maunahan pa. Teka lang, sandali, nakakainsulto kayo ah. Oo at malakas si Fred pero huwag niyong ginagawa yan sa harapan ko at huwag niyong ipinaririnig sa akin na para bang itsapwera lamang ako at salimpusa dito. Bakit hindi niyong ituloy yung pagsugod sa akin? Bakit hindi natin subukan kung kaya niyo akong tapusin? Tila bang nag-init ang pakiramdam ni Zen, kagaya ng mga dating kaganapan sa kanya. Para bang unti-unti naroroong umaapoy ang kanyang itim na kwintas. Para bang unti-unti muling lumilitaw ang pagkaganid ng kanyang espiritu. At doon, sa unang pagkakataon, nakita ni Fred ang baluting itim na may mga kumikinang na dilaw na simbolo. Dire-diretsong bumalot ito kay Zen. Kasabay noon, ang kanyang pagsugod dito sa mga aswang na may tangang mga mutya. Ang kanilang mga depensa ay tumatagal, ngunit kakikitaan ng lamat ang kanilang mga proteksyon. Nagkatinginan ng mga aswang, tila bang nag-umpisang mabahala. Masama ito. Mukhang halimaw din ang isang ito. Hindi lamang ang arkanghel. Kapag nagtagal pa ito, mababasag ng ating depensa. Kailangan natin ng iba yung tulong mula sa mga kasama natin na nasa ilalim. Madali ka, tawagin mo sila. Bilisan mo. Susubukan naming pigilan ng dalawang ito. Oh, saan kayong pupunta? Akala ko ba'y kaya nyo na kaming tapusin? O kaya kailanganin yung tumawag ng backup. Huwag ka mag-alala. Hindi kong pipigilan ang kasamahan mo. Mas marami, mas masaya. Tingnan natin kung hanggang saan tatagal ang kakayahan ko. Tingnan natin kung talaga bang
Kayo ang hari ng kagubatang ito. Sige lang, sugurin niyo pa ako. Tingnan natin kung sino ang unang babagsak sa atin. Masama ito! Nagwawala ng isang yan! Baliw yata ang lalaking yan! Huminahon kayo. Hindi makakatulong sa atin ang pagkataranta nyo. Ang lalaking yan ay tunay na makapangyarihan nga. Ngunit pansinin nyo, hindi niyang kayang depensahan ang lahat ng pag-atake natin. Sa oras na makarating dito ang ating mga kasamahan, mapupuksa silang dalawa. Sa ngayon ay itaas nyo ang inyong depensa. Ituon nyo ang inyong kapangyarihan sa proteksyon nyo. Hindi natin kailangang makipagsabayan sa opensa hanggang sa makarating dito ang ating mga kasamahan. Nakakatawa kayo. Malakas nga kayo pagsama-sama, pero hindi pa rin sapat upang tapusin ako. Masaya ito. Unang pagkakataon na makakapatay ako ng mga kagaya niyong uri ng aswang. Tila yata magandang pasalubong sa pinuno nyo ang mga ulo nyo. Iharap nyo sa amin ang pinakapinuno nyo sa mga aswang na naririto. Ibig ko siyang subukan. Hindi nang kailangan maghanap dahil nasa harapan mo na ako. Malakas ka bata. Nakakagulat ang enerhiyang ipinapakita mo. Ngunit alam mo ba, mas kapanapanabik ang laban sa ganitong pagkakataon. Bilog na ang buwan. Alam mo ba ang ibig sabihin nito? Maliwanag. Mas magandang lumaban. Isa pa, aswang ka. Malamang, kalakasan niyo ang liwanag ng buwan. Bakit hindi mong gamitin? Bakit hindi mong gawin? Nang magkaalaman na tayo, huwag na nating antayin pa ang mga kasamahan nyo. Huwag ka mag-alala. Oras na mapatay kita, pasusunurin ko sila sa'yo. Huwag kang magsasalita ng tapos, binata. Dahil baka pagsisihan mo ang mga hinihiling mo. Doon ay tumingala ang aswang na parabang inaabot ang buwan. Kasabay nito ang pagliliwanag ng tila bang pilak ng kanyang katawan. Sa isang iglap, animoy ahas ito na nagtanggal ng kanyang balat. Lumabas ang isang mas kahindik-hindik na uri ng aswang na noon ay may matutulis na kuko at pangil, mahabang tenga, mga mata na nagkukulay dilaw. At ang kakaiba dito, ang hawak niyang sandata, isang tungkod na tila bang buhay. Sa pagwasiwas ito, sa pag-umpisa ng pagpapaikot nito, para bang makakarinig ng mga pag-ugong sa kapaligiran. Ang pag-ugong na ito ay nagiging sanhi ng tila bang pagyanig ng lupa. Kasabay nito, ang biglang pagtama kay Zen ng mga puwersa mula sa iba't ibang parte o direksyon. Doon ay napansin ni Zen, hindi na lamang iisa ang kanyang kalaban. Naroroon ng mabilis na nakarating ang mga kasamahan ng aswang mula sa loob ng kuta. At naroroon ang tatlong pakay nila, ang tatlong aswang na dahilan ng kanilang paghabol. Buhay pa pala ang dalawang ito. Akala ko naman dinurog na kayo ng mga puno. Kung gayon, may ibubuga pala sila sa labanan. Ngayong naririto na kami sa aming kuta, ngayong nakuha na namin ang aming mga mutya, bakit hindi nating umpisahang muli ang ating pag-uusap? Dito ay nagpula ang kapaligiran na parabang dugo ang kalangitan. Makikita ang gabay ng aswang na ito. Isang napakalaking uri ng nilalang na may pakpak na pula. Ang katawan nito ay parabang sa tao. Ngunit ang ulo, animoy ulo ng isang tikbalang. Ang kaibahan lamang, ang napakalapad na pakpak na nagkukulay dugo. At maliban pa doon, ang sungay nito na nasa kanyang noo
Tila bang nakaturo pa itaas, napakahaba at nag-aapoy sa dulo. Sa paghiyaw ng gabay ng aswang na ito, nasunog ang kapaligiran. Ang mga punong naroroon ay naabo. Salamat na lamang sa proteksyon ng puwersa nitong si Fred at Zen. Hindi silang naapektuhan ng init na pinakawalan ng gabay ng aswang sa kanilang harapan. Subalit malinaw ang sitwasyon. Ang aswang na iyon at ang kanyang gabay ay ang tunay na peligro ng kagubatan. Pasensya na kayo at tila yata hindi niyong inaasahan ng kaganapang ito. Hayaan niyong muli akong magpakilala. Hindi na dapat kayong sumunod pa dito sa aming kuta. Hindi na dapat kayong sumunod pa sa aming tatlo. Dahil sa ginawa niyo, kayo na rin ang nagtungo sa inyong huling hantungan. Ang aking gabay na nakikita niyo ang siyang dudurog sa inyong lahat. At doon, sumapi sa aswang na ito ang napakalaking pulang gabay. At nakaharap ni Zen ang isang tunay na panganib sa kanyang buhay. Iglap lamang ay tumilapon itong binata at tumama sa isang puno dahilan upang mawasak ito. Isang suntok lamang na nagmula sa aswang na iyon ang tumama sa kanya. Ngunit pakiramdam ni Zen, halos maubos ang lakas sa kanyang katawan. Kasunod noon, inatake nito si Fred. Nagawa siyang depensahan ng kanyang kerubin. Ngunit kagaya nitong si Zen, tumilapon din itong arkanghel. Naroroong nawala ang kanyang depensa. Dito muna nating tatapusin ang ating kwento. Pasensya na kung mabibitin po kayo. Ngunit kagaya ng dating gawi, paghahandaan po natin ang paglalaban sa pagitan ng antingero at arkanghel kontra dito sa pulang kabayo. Kontra po dito sa mga aswang, lalong-lalo na dito sa aswang na may gabay na parang kakaiba. Imagine, isang matipunong nilalang na parang may katawan ng isang malaking uri ng tao na may ulo ng isang malahalimaw na tikbalang at pakpak na napakalapad. Tapos kulay pula pa to. Pulang kabayo. Pero seryoso, anong antas kaya ng pagpukaw ang gabay na ito at ang mutyang tinataglay ng aswang na naging dahilan ng panghihina ng pisikal na kapangyarihan o kalakasan nitong dalawa? Paano kayang malalampasan ito ni Zen? Alam ko ang iba dyan ay magre-react at magtatanong, akala ba nila napakalakas na ni Fred at ni Zen? Nagawa na nga maabot ni Fred ang nasa 15 na pagbasag sa kanyang limitasyon. Pero mga kahaswang, tanggapin man natin o hindi, kagaya ng sabi ni Zen, palagi nating iisipin na sa mundong ibabaw may mga nilalang ang mas malakas kumpara sa kanila. At tila yata ang katotohanan iyon ay nasa harapan na nila. Papaanong malalampasan itong si Fred at Zen ang kanilang kaharap na halimaw, ang aswang na may gabay na pulang kabayo? Yan po ay matutunghayan natin sa susunod na kabanata ng ating kwento sa kinabukasan. Kakayanin po natin na ma-i-upload ito at mahabaan kahit konti dahil sa mas komplikado nga po ang editing ng live narration na kagaya ng nakikita nyo. Pero nagiging familiar na rin po ako sa proseso at nagagawa na rin po natin ng mga workaround para mas mapabilis po ang bawat paglapag. At kung mapapansin nyo po, kagaya ng dati ay sinusubukan natin na araw-araw itong gawin. That's why I'm really thankful dito sa mga kahaswang natin na napakahaba ng pasensya at nahawa na yata kayo sa pasensya ko. Dahil sa kahit medyo minsan ay late ang ating uploads, ay naaabangan nyo pa rin. Pero kung hindi nyo pong kayang abangan sa gabi, pwede nyo naman pong pakinggan sa umaga. Pareho naman po at hindi magbabago ang kwentong iyon.
Nagpapasalamat lamang po ako sa suporta nyo dahil sa kahit naririto na tayo sa Proyekto Aswang ay hindi nyo pa rin pong iniiwan ang ating kwento. Ngunit ano nga ba ang mangyayari dito kay Zen at Fred laban sa Aswang? Magagawa kayang makaabot nitong sila Kulas upang matulungan ang kanilang mga kaibigan? At paano kaya ang gagawing estilo nitong si Zen at Fred kontra sa isang nilalang na inaabsorba ang pisikal na kapangyarihan at kalakasan? Kasi imagine, nag-uumapaw ang kapangyarihan ni Zen at Fred kung spiritual lamang na kapangyarihan ang pag-uusapan natin. Pero imagine, sa lakas ng persang yon, kung manghihina ang kanilang physical strength, kung manghihina ang kanilang physical na katawan at kalakasan, imagine, parang malakas na current ng tubig ito na nasa loob ng lobo. Kapag hindi nang kinaya ng lobo na i-handle yung pressure ng tubig, alam niyo naman ang mangyayari, di ba? So parang ganun yung logic, parang ganun yung principle ng kaganapan dito. That's why napakadelikado ng sitwasyon ng dalawa. Lalong-lalo na sa kalaban nila na hindi maaring malapitan ang gawing pakikipaglaban dahil sa bawat pagdikit ng kanilang mga pwersa, maaring maabsorba ang kanilang pisikal na kalakasan at kamalayan. So, actually, hindi ko pa naisip kung anong mangyayari dyan. Kaya iisipin ko pa mamayang pagkatapos ng recording nito hanggang sa kinabukasan. Tulungan nyo ako at magbigay kayo ng mga suggestion or theory para sa kwentong ito. Para naman po sa susunod nating upload, who knows, ma-incorporate natin yung mga idea nyo para ma-include natin dito sa ating series. Ano pa ba? Sa mga bago pa lamang po sa ating channel, sana po ay huwag kaligtaan ang pagpindot ng subscribe button. So yun lamang po sa gabing ito. Sana po ay naibigan yung ating istorya. Magkarinigan tayong muli sa susunod nating upload. At gaya ng dating gawi, like, comment, share, and subscribe dito po sa Proyekto Aswang.